Good morning sa lahat ng aking mga masugid na taga-subaybay. Ito yung routine ko tuwing umaga. Nagkakape sa terrace na ang taas ko mangga. So masarap ang mga tanawin dito. Mamaya ipapakita ko ang mga tanawin dito. Habang nagkakape, nag-iisip kung ano ba ang nangyayari sa ating bansa. Ang ating bansa, lumalala na yung natin. Ang mga usaping politika. Ito yata in the worst administration in regards to issues. Ibig sabihin ng issue, yung mga pinag-uusapan, matindi ka, umpisa palang buluso, matindi na. Kay Pangulong Duterte noon, ang isyong kalaban niya noon ay mga drugs na kung saan ang war on drugs niya, ang kalaban niya dito, yung mga religious organization, yung mga human rights organization. So normally sinasakyan ng mga opposition, So actually yung panahon ni Duterte, Pangulong Duterte, talagang nahirapan siya sa war on drugs. Nagkaroon siya ng miscalculation sa kanyang pagsugpo ng corruption, ng drugs, criminality and corruption, but nakafocus sa war on drugs. Nagkaroon siya ng miscalculation. Okay, umaga ito ang ginagawa ko. Nagkakape, ito nagkakape ako ngayon. Yun yung pinaka-routine ko sa maga. Ngayon lang ako talaga tumutok sa politika. Kasi naawa ako sa Pangulo natin, left and right, controller, batikos. Una, weak leader. Pangalawa, yung kanya mga pangako hindi natupad. Yung sinabi niya na 20 pesos ang sa kilong bigas, nung una talagang pinagtatanggol ko siya. Ikaw umpisa pala ng kanyang administrasyon hindi talaga kaya yun. Ano yan, magic yan. Pero mag 2 years na wala pa rin naramdaman. Pagkos nag-double pa nga presyo ng bigas. Pero actually may plano, kasi kung hindi yan, may feasibility study, hindi niya sasabihin kung hindi kayang gawin ng kanyang mga workers in the government. May research yan, may feasibility study, meaning kaya. Ang problema nga lang, hindi na i-implement. Bakit? May pumipigil Yun yung mataklap, yung pumipigil sa kanya. So yun ang dapat tutukan natin. Kasi ang Pangulo natin kinakawawa na. So problema nga lang, siyempre Pangulo siya natin. Bakit siya tumakbo Pangulo kung inaakala niya hindi kaya magpapatupad ng mga plano pang economic development and peace and security. So yun ulit-ulit na lang yan, pero nakakabulit talaga. Kasi yung mga observer, mga opinion ng bawat isang Pilipino, karapatan nila yun kaya wala tayong magagawa. Kasi kung anong nakikita at na-observan, may karapatan tayo magsalita. Tayo mga Marcos loyalist, ang mahal ko ang bayan, hindi ang politician. Now, kung nakatuto ka lang kay Pangulong Marcos,
Sa'yo yan. Gusto mo yan. Ako, hindi ko na kaya kasi makukonsensya ako sa bayan ng Pilipino o sa ating bayan na kumbaga kinukonsinti na lang natin. Magsalita tayo ayon sa iyong kalooban. Ano? So much for that. Ang ganda ng mga talawin. Ipakita ko sa inyo, no? Okay. Ang ganda ng tanawin dito sa aking kapaligiran. Katabi ko, yan yung mga mangga. Ano, may boundary ako. Yung mga saging ko lumabas sa boundary, ano. Ayan, may bunga na ng saging, dalawa. Yan, Marcos Highway. Sa taas niyan, makikita nyo, ang ganda rin ng mga tanawin. Ito yung tinatawag na Infanta Marikina Road. So, ibig sabihin itong Infanta Marikina Road, hindi future, gagawin itong 12 lanes. Kabila 6, kabila 6. So, initially, nasa 3 lanes na siya, 6 lanes. Pag nag-widening, sira yung aking terrace. Mababawasan ang terrace ko ng 3 meters. So, lilit ang aking terrace o baka wala na matira sa terrace ko. Yung elevation ko ngayon, pag nakita nyo, elevation niya ng kalsada, itong pwesto ko ngayon. Para kasakaling magkaroon ng widening, na lang ako underground yung aking first floor. Then ito, kalsada sa taas ko. Kasi may extension pa naman sa likod. So, ito yung buhay ko. Tuwing umaga. Ito yung pinaka-SOP ko. Okay, so much for that. Sa aking mga followers, salamat sa inyong pagsusubaybay o sa ating bayan. Kailangan makialam tayo dahil karapatan natin bilang isang mamamayang Pilipino. Salamat. Good morning sa ating bansang Pilipinas. Sa ibang bansa, good evening, good afternoon. Okay, thank you.